Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si BP Inday Sara Duterte alias Pusit, alias Siminit. At mukhang napapasarap na ho itong ating Vice President dyan sa Dahig, dyan sa Netherlands. Mukhang... Hanggang kailan ba yan dyan? Oo, kasi alam ko pagka nagpunta ka sa ibang bansa, tatanungin sa immigration hanggang kailan ka eh. Oo, may nasasabi ba siya kung hanggang kailan siya? May nagtanong na bang mga reporter or mainstream media dyan sa Dahig, yung mga nakaabang dyan? Yung mga nakaabang dyan sa labas? Pag-usapan din ho natin itong si Ramon Tulfo. Kilala niyo naman ho ito si Ramon Tulfo. Ito ho yung best friend ni Raymart Santiago at ni Claudine Barreto. Mga best friend niya yan eh. Kasi mga kababayan, nako, ano na nangyari? Nagkanda leche-leche na. Naalala nyo kasi mga resibo na 400 mahigit yata na puro peke. Bagay, namin din naman ni BP Inday Sara Duterte, mga peke daw eh. Pinunahan niya na eh. Ay, mga resibo na yon, galing ho ng Commission of Audit yon. Tapos bigay ng kampo nila BP Inday Sara Duterte. Lahat daw yung peke. Nauna na dyan yung pinaka-controversial na kung saan ito raw yung may pinakamalaking nakuha, nag-receive o nakapag-receive dyan sa OBP na tinatawag na OBP or DepEd ba yun? Tinatawag na confidential fund. Pinakamalaking nakuha, pinaka-controversial, yung pangalang Mary Grace Piatos. Na kung saan, according sa PSA, wala raw ganito sa Pilipinas. Yung Mary Grace Piatos, wala raw nag-exist na ganyan dito. At nagkaroon pa ng iba't ibang mga pangalan na mga tunog chichirya, tunog bakery, tunog mga asim, mga suka ba yun? Ito may mga may mga team amoy-amoy ba? Ano ba? Team putok? Ano ba? Basahin natin to. Team grocery din. Team grocery sa confidential fund ng OBP. Team grocery ang puto. News update. Inilabas ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega. Si Paulo Ortega. Yung malaki. Representative Paulo Ortega. B. Ang bagong listahan ng mga umano'y nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa listahan ng mga sumusunod, Beverly Claire Pampano. Pampano. Isda yun ah. Excuse me po Beverly Claire Pampano. Miko Harina. Naku po. Pati Harina. Pati Ting. Ralph Josh Bacon. Sala Kasim. Batay sa ulat, ang mga nabanggit sa pangalan ay walang record sa PSA. Naloko na! Kasi nga, mga kababayan, kung meron talaga nangyaring pandarambong, graft and corruption dyan sa OBP at DepEd, siyempre, kinakailangan magpalabas ng mga pangalan na kung saan, kunyari, nag-receive. Kunyari, doon napunta yung iba't ibang bahagi ng confidential fund. Pero sa totoo lang, nako, bumanat. Hindi na nakapagtimpi talaga itong si Ramon Tulfo. Talagang tinodo na.
Pinanata na. Dinurog na itong si VP Inday Sara Duterte na kung saan anak din ng kanyang kaibigan na si Digong. Kasi kaibigan din ni Tulfo to si Digong eh. Oh, kaso tinabla niya na ngayon. Tinabla niya na ngayon eh. O, ano sabi niya? Sabi natin. Ayan na naman. Lumabas na naman ang ginawang panloloko ni Sara sa taong bayan. Ang hirap kay Sara, nagtatago siya sa likod ng kanyang libu-libong supporters. So, totoo naman. Kasi nga, mga kababayan, may mga ano pa kasi itong pamilya Duterte. Especially ito si VP Inday Sara at si Digong. May mga ano pa kasi ito, may mga taga-subaybay pa rin talaga. Talagang, ano na, nakahuna yung mga utak din na nagising. Baga nalaso na masyado ang kanilang mga pag-iisip. Totoo naman, nagtatago talaga si VP Inday Sara sa kanyang mga supporter. Doon siya kumukuha ng simpatya. Ay, akala naman itong mga supporter, nasa tama si Inday. Ang hirap kay Sara Duterte, siya sa likod ng... Ang hirap kay Sara Duterte, nagtatago siya sa likod ng kanyang libu-libong supporter. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega has revealed more a suspicious name allegedly linked to Vice President Sara Duterte. Use of 612.5 million confidential fund. Ito yung mga Team Amoy Asim. The name include Amoy Liu, Fernan Amoy. May Fernan Amoy, ano mga pangalan? Ano mga pangalang invento yan? Fernan Amoy and Jog Di Asim. Adding to the list of questionable confidential fund recipients. Putik. Una, may chichirya, may cellphone, at may prutas. Sumunod, ang dodonggang. Ngayon naman, nandito na ang Team Amoy Asim. Invento pa more. Siguro kung totoo man ito siguro, yung panahon na ginagawa yun, wala na silang maisip na pangalan tsaka apelido, no? No? Kung saan na lang humugot ng mga pangalan para kunyari, doon napunta yung mga iba't ibang parte ng confidential fund. Pero ayon sa PSA, walang record. Walang ganyang pangalan na nag-i-exist sa mundong ibabaw. Siguro nung ginagawa yung mga ganyang pangalan, pinipirma-pirmahan nila, kunyari, yun ang naka-receive. Hindi nila alam na mangyayari ito. Na magaganap ito. Hindi nila alam magkakaganito eh. Nakahantong sa ganito eh. Noink, noink. Una may chichirya, may cellphone at may prutas. Sumunod ang dodonggang. Ngayon naman, andito ang Team Amoy Asim. Kung sa listahan pa lang ay maasim na ang dating ng peking mga pangalan, paano pa kaya ang mga transaction mismo? Ortega ask. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, pag natuloy na yung impeachment trial dyan sa Senado, ay halimbawa itong si Chis Escudero magbago isip. Itong si Senate Chis Escudero na asawa ni Hart na ex naman ni Jericho Rosales. Naku, napakagandang sundan itong impeachment trial na to. Napakaganda. Parang teleserye yung mangyayari rito. Yung sinasabi ni VP Inday Sara nung nakaraan na kunyari hindi siya kinakabahan or malakas loob niya na, okay naman, thank you. At least nakapag-file na, masasagot na ang tamang mga issue. Kaya nga nakarating dito dahil sa mga hindi mo nga pagsagot. Lahat ng dahilan, rason, nasa na para ma-impeach. Isipin mo, tatanungin yung mga yan. Ay, matindi to eh. Pag natuloy yan, ay sigurado, magandang bakbakan to.
Oh. Saan na ba? Oo. Kung ito ay hindi panloloko, bakit hindi nila maipaliwanag ng maayos? Ortega said. Di ba? Kaya nga sabi ko, ito nga sabi ko, kasi di ba nag-file din ito si BP Inday Sara Duterte sa Korte Suprema, na kung saan ipawalang bisa yung 200 mahigit. Una yun, 215, tapos may nadagdag na 25 na sign ulit ng mambabatas na for impeachment. Nag-file ito si BP Inday Sara Duterte na kung saan ipawalang bisa itong mga pumirma ng mga mambabatas para hindi matuloy yung impeachment trial sa Senado. Sabi ko nga, kung talagang nasa iyo lahat ng ebidensya, nasa iyo lahat ng rason, paliwanag para mapabulaanan ang mga bintang paratang sa iyong ahensya, especially sa iyo, di ba dapat nga ikaw na mag-utos sa Senate na umpisa na natin? Ituloy natin yan para malinis ko pangalan ko. Lahat ng ebidensya, iahatag namin yan para mapatunayan ko sa inyo at sa Pilipinas at sa mga tao na nagdududa sa akin na wala akong ginawang kasalanan, na wala akong binulsa, wala akong kinuha, ninakaw, lahat napunta sa taong bayan. Di ba dapat nga ikaw pa magmadali? Di ba? Di ba dapat ikaw pa nga magmadali? Ang problema, bakit parang gusto mong hindi matuloy? Sabi mo, una, salamat at na-file na rin para masagot na rin sa tamang ganito, ganyan, ang mga katanungan. Ba't niyo pinapahinto mo? Ba't ka nagre-request sa Korte Suprema? No? Palakas loob, no? Okay mga kababayan, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod host, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.